Isang umaga, naglalaro nga pala ako ng favorite kong grow a garden. Si Kapagirl naman ay uwian na galing school. At eto nga, nagmamadali siya. Tito Luz, meron ng Barbie ang sang. Bili mo ako nun, please. Ipapabili ka pa ng baby, ang dami mo na ditong pet, oh. Meron ka ng raccoon, meron ka ng queen bee, meron ka ng red fox, meron ka pang dragonfly. Tito Luz, please. Mas marami, mas maganda. Kaya pag binili mo ako ng Barbie ko, hindi ka makamasday niya yung Padilla. Dahil mabait akong tito at honor naman si Kapagirl. At mahilig din talaga ako sa grow a garden, kaya pumali ako nitong Barbie. Kaya naman tara, unboxing na natin. Okay, so mga kadugot, eto na yung Barbie na gusto ni Kapagirl. Malaki pala siya ha, at hiwa-hiwalay. So ngayon, bubuuin na natin. Let's go! Ang una ko nga palang ginawa, pinag-hiwalay ko muna itong mga magkakadikit. Una, itong pakpak ng Barbie. Sumunod, ito naman paa ng Barbie. Apat na piraso nga pala ang paa niya, kaya pinag-hiwa-hiwalay ko din. Ito nga na, pag-hiwa-hiwalay ko na yung mga paa. Ito naman yung katawan at ulo ng Barbie. Madali lang namang buuin to kasi pag duduksong-duksongin mo lang o ipapasok mo sa butas. Ito nga, nadikit ko na yung ulo ng Barbie. Grabe, ang cute naman. Sunod, itong mga paa naman ay kakabit natin. Sobrang basic lang nito, hindi mo na kailangan ng instruction kasi ipapasok mo lang naman to sa mga butas. Pag tumunog yung pagpasok nyo, ibig sabihin okay yun. And then, ito nga itsura ng Barbie. Di pa fully finished na pero sobrang cute na. O siya, ito nga, kinabit ko na yung dalawang pakpak ng ating Barbie. Ito na mga kadugyot, tapos ng ating Barbie na sobrang cute. Tingnan nyo naman oh, sobrang cute niya, di ba? Ang cute. Ayun na yung Barbie ko. Oh, ito na. Okay, Tito Luz, kukunin ko na ito. Pasok, school lang pakita ko sa mga classmates ko. Bye! Okay, Kapagirl, ingat. Isang gabi, hindi kami makatulog ni Kapagirl, kakakamot. Hindi ako makatulog. Ang dami na mo! Ano kang gagawin natin? Alam ko na, Tito Luz. Magpabili tayo ng katol kay Lola Dugs. Oo nga. Ang sabi ni Mama Dugs, kaya daw malamok ngayon ay dahil maulan. Buti na nga lang, eto si Mama Dugs to the rescue. Nakita nga namin ang dami niyang dala. Merong planggana, meron lata, tapos yung katol. Bago ilagay katol, yung planggana muna, tapos yung lata. Siguro ganyan lang talaga ang mga nanay nag-iingat. Overprotective lang siguro si Mama Dugs. Tito Luz, pag ganyan magkatol si Lola Dugs, may palanggana na. Lata pa. Oo nga, ba't kaya ganyan? Dahil mabait akong tito at honor naman si Kapagirl. Ang gamit naman to sa bahay. Kaya bumili ako nitong lagayan ng katol. Kaya naman tara, unboxing na natin. Wow! So mga kadugot, eto na ang takip ng katol na binili ko para kay Mama Dugs. So ganito siya mga kadugot, tatlo siya. Ito yung pinakalagayan. Tapos ilalagay natin to para tumayo yung katol dito. Tapos tatakpan natin para mas safe. Diba? Ang ganda, safe na safe pa. So tara mga kadugot, gamitin natin. Let's go! Eto nga at binigay ko na kay Mama Dugs para masubukan. Inilapag na nga niya dito at tinanggal na yung takip. At pagkas hindi na katol, nilagyan namin yung katol sa loob. Pagkatapos ay tinaklo naman na para safe. Tinalis ko na kayo nakalagay na planggana dyan sa gilid at pinaltan na namin itong bago. O diba? Grabe, ang ganda na. Tapos mukha pang aesthetic. At masasabi ko napaka-safe pa. Kaya kapag meron tayong katol at safe pa kasi may taklob. Oo nga, Tito Luz, ang ganda ng lagay ng katol natin. Safe na safe at mawawala na rin ang mga lamok. Galing nga dito sa lagayan ng katol na to ay sobrang himbing ng tulog namin. Okay, Tito Luz, sana punta na tayo sa school. Sabihin ko sa mga classmate ko at ipapakita ko to. Dahil dyan, wala nang lamok sa bahay natin. Okay Kapagirl, tara pakita natin to sa mga classmate mo. Okay Kapagirl, tara pakita natin to sa mga classmate mo.